Hindi nga po mga idol naging maganda ang resulta sa nakalipas na laban kumpara sa unang game ng OKC Thunder. Ilang beses nga sila dito natalo na upset ng ilang mga contender at maging ng mga lottery teams. Ito nang mismong dahilan bakit simula sa pagiging dominante, pinagdudahan nga sila ng mga analysts kung kakayanin pa nga ba nilang madepensahan ang kampyonato. Maliban dyan, sunod-sunod na rin naman ang pagkakaroon ng injury ng karamihan sa mga key player at superstar katulad ni Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams na siyang rason bakit ilang beses silang natalo. Subalit kahit man ang hina ang OKC, mismong si SGA pa rin ang nagsabi hindi pa rin sila nangangamba sa mga talo nitong nagdaang linggo. Hindi rin naman best record ngayong season ang kanilang target na makuha bagkos nakatutok nga sila sa back-to-back championship. Once na makumpleto muli ang lineup ng OKC Thunder, babalik pa rin naman nga daw sa dati ang lakas ng kanilang team. Hindi pa rin naman napapakita ng OKC ang tunay na potensyal ng kasalukuyang lineup at inaasahan na gagawin nila ito sa huling mga laro sa regular season at papasok sa playoffs. Sa kabilang banda, pagkatapos nga pumasok ang All-Star o ang Los Angeles Lakers sa All-Star break, magkakaroon ng team ng isang linggong pahinga. Sapat na para makarecover sila sa mga injury at makagawa ng bagong game plan at estratehiya. Bukod kina LeBron, Luka at Jackson Hayes na magpa-participate sa gagawing event sa All-Star, lahat ng mga malalaro at coaches makakapaghanda. At base sa inilabas na balita, expected na makukumpleto muli ang kanilang bagong lineup kontra sa Los Angeles Clippers sa pagbabalik dito ni Luka Doncic. Kaya maipapakita nila dito ang tunay na lakas ng bagong lineup at magagamit ang pinakabagong sharpshooter na si Luke Kennard. Once na makasama nito sa loob ng court sina LeBron, Luka at Reeves, mas lalo ngang kakatakutan ang kanilang shooting. Mas makakakuha ito ng mas madaming libreng tira since hindi na rin naman nila ito pwedeng i-double team dahil kapag ginawa nila yan, siguradong magiging unstoppable ang Big 3 ng Lakers sa ilalim. Kaya pagkakataon na yan ni Kennard na magpakitang gilas kasama sina LeBron at Luka Doncic. Sa kabilang banda, nakapako pa rin naman ang Milwaukee Bucks sa ika-12 seed sa Eastern Conference, pero hindi rin naman ibig sabihin ito na hindi na sila pwedeng makaangat sa play-in tournament spot. Para nga sa inyong kalaman, 1.5 games lang naman ang kalamangan ng 10 seed na Atlanta Hawks. Bukod dyan, 6.5 games ang pagitan ng ika-6th seed na Philadelphia. Kaya may pag-asa pa rin sila sa postseason kung sakali mang maipanalo ang majority sa mga natitirang 29 games. Meron rin naman nga pong mas maaasahan na bagong katandem si Giannis sa lineup na si Cam Thomas. Sa unang dalawang game nito, napatunayan niya na kaya nitong mag-ambag at mapalakas ang kanilang opensa. Kapag nagpatuloy pa ito, mas lalo nga pong nagamay niya ang playing style ng Milwaukee. Hindi malabo na siya mismo ang maging bagong starting point guard, shooting guard ng team sa mga darating na game. Kapag nangyari yan, hindi mauubusan pa ng Milwaukee Bucks at si Giannis Antetokounmpo ng option sa kanilang opensa.